po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Huli ho sa video si Madam Lisa Marcos. Naku po, patay kang bata ka. Ano ba yung video na yan? Eto, ipapakita natin ha. Huling-huli si FL. Nako. Hindi kasi mga kababayan. Dahil usong-uso ngayon, nasisihin ng DPWH. Usong-uso ngayon, nasisihin yung mga kontraktor. At usong-uso ngayon na ilihis ang tunay na issue. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, ito lang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo. Kasi paulit-ulit natin sinasabi, yung DPWH na yan po ay ano lamang, yan ay isang puppet lang, ika nga. Meron talagang nagpapatakbo sa buong kwento nitong korupsyon natin. Kasi parang ano yan alam mo yung ahas, alam mo yung ahas. Sino dito merong alagang ahas? Yung ahas ba, yung mga yung mga kaibigan ninyong gago, ahas ang tawag daw, di ba? Pero meron talagang mga ahas na talagang, alam mo yon, medyo sa buhay ng natin, talagang sinisira yung ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga asawa. Mga asawa? Hindi, sa mga jowa natin, tsaka sa mga asawa, gano'n, di ba? Parang ahas po yan. Ano ba ibig ko sabihin ng parang ahas? Kasi ganito lang kasimple po yan Ipapaliwanag ko kasi sa inyo. Ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas, para hong ahas yan. Ano yun? Yung tiyan, ito yung DPWH. Alam niyo yung tiyan, di ba, ng ahas? Tapos ang contractor, ito naman po yung buntot. Buntot baga. Tapos ito namang ulo, ito yung palasyo at kongreso. Yan. Paano ba tayo mamamatay sa ahas pag tutuklawin na tayo? Ang ginagawa ba nung para mapapatay mo yung ahas, tatagain mo yung kanyang katawan? Hindi. Pag tinaga mo yung katawan niya, baka matuka ka pa. O lalong-lalo ng pag tinaga mo yung buntot. Yung mga nasa dulo. Yung mga kontraktor. Buntot lang yan Pag tinaga mo yan, alam mo, ang mangyayari sa'yo, siguradong aabutan ka ng ulo. Di ba? So kung gusto mo talagang mamatay yung ahas, kung gusto mo talagang mamatay yung korupsyon, ang uunahin mo, di ba, hinuhuli ka agad yung ulo. Dapat nga ang focus dun sa ulo Kailangan wag kang maano dun sa katawan niya, masiseksihan dun sa katawan niya. Dapat yung ulo, tagain mo kagad. Yun. Saluhin mo kagad. Alam mo, ito walang biro ito na naginip talaga ako ng ahas. Siguro, marami talagang ahas ngayon na naginip talaga ako ng ahas. Di ko alam kung bakit. Yung mga tagapagpaliwanag ng panaginip dyan, ipaliwanag nyo na. Pero hindi po kasi ako naniniwala sa pamahiin. Pero meron pong simbolo yung ahas. At alam mo, itong analogy of snake tungkol sa korupsyon natin, alam mo, sabi ko, ang lupit. Ang lupit pala talaga ng matinding korupsyon sa atin. Kailangan talaga, ang pinupuntirya natin, Malacanang at saka yung Kamara, Kongreso. Alam nyo, ladies and gentlemen, kasi hindi ba kayo na yung mga makakaliwa, tanginang makabayan yan, di ba? Yan ang nila, yan ang packaging nila, makabayan kami. Ulul! Makabayan, makabayad. Bakit kanyo? Ano pinupuntiryan ninyo? Yung buntot? Wala dyan ang laban. Ang laban nandun. Sabi nga ni Magalong, ang laban nasa Kongreso. Andun talaga nga ulo Ang laki nga nung hayop na ahas na nandun Yung iba na wala na. Nagsingim papawid na. Yun ang dapat nating hinahanap. Hindi yung buntot na yung mga kontraktor, DPWH, nakokornian ako Kaya tuloy, ito. Diba, yung aking panimulang bati ay yung nahuli, yung video, kita? O si First Lady. Alam niyo kung bakit? Bakit kanyo? Kasi sumasali pa siya para talagang pukpukin yung mga kontraktor.
ladies and gentlemen, etong ginawa ni First Lady pagdalaw doon sa Film Heritage na hindi pa daw natatapos ay isang propaganda. Isang propaganda. Tingnan mo, hindi nga siya nagpa-interview, tila tumatakbo pa, tila umiiwas. Huwag naman natin sabihin tumatakbo, umiiwas sa media. Pero ba't siya naandun? Ba't siya nakuhanan ng media? Ganon style Para talagang yung mga kontraktor na hindi nakakatapos ay pinupuna ng pamahalaan ni Marcos Jr. Gago! Para talaga ang dating, walang kasalanan ang Marcos administration. Tingnan nyo nga, sabi nga ni Claire Castro, eto lang presidente ang nagmatapang na tumingin ng korupsyon sa DPWH. Gago! Alam mo, si Judas, yung nagbetray sa Panginoong Yesus, wala sa labas. Tandaan niyo yun. Panoorin ninyo, The Chosen sa Netflix, wala sa labas. Nasaan? Nasa loob. Nasa mga disipulo kasama ng Panginoong Yesus. At nandun siya. At eventually, kaya nga 'di ba? Sabi pa doon na Judas Iscariot will be remembered in history, 'di ba? Parang sinasabing ganoon. Totoo naman. He will be remembered na he witnessed all the miracles, all the amazing things that the Lord Jesus Christ did. And yet, he betrayed the Lord. Naandun ang ahas. Ang tunay na ahas nasa Malacanang at nasa Kamara. Huwag kayong yung mga Pariseyo, yung mga Sadducees, yung ibang mga rabay doon. Wala yun. Ang tunay na ahas si Judas. Sino ba ang Judas natin ngayon? Kasi doon sa The Chosen, pogi yung Judas Hindi siya mataba. Grabe ka naman, banat ba? Makasabi ka naman ng mataba, nasasaktan ba yung mga matataba tulad ko? Totoo! Hindi kasi pagkaalam ko sa ahas talaga payat hindi mataba. Ngayon, mga kababayan, sino po ba sa tingin ninyo ang ahas? Ito, tingnan natin yung video na tila pautot na naman ng Malacanang para sisihin ng mga kontraktor na ang talagang issue naman ay hindi yung kontraktor. Yung naglagay ng pera, kayo ng mga... Hindi pa rin tapos ng kumpanya ng pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Grabe no, talaga may patawag ng media? May patawag ng media, may video para talaga malaman na si First Lady tinitingnan yung mga hindi nagawa dyan sa kanyang construction ng Diskaya. Para talaga sisihin ng mga kontraktor at sabihin ng mga korupya, mga yan. Di ba? Anong pautot yan? Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish sa halip na naka-tiles. Ang contractor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi Abay, may bago na tayong presidente. Anak ka ng wewe. Alam mo, hindi mapigilan ng bunganga nito, no? Hindi, totoo lang. Hindi talaga mapigilan ng bunganga nito. Meron na siyang press briefing, tapos pupunta pa siya talaga. Diyan sa mga ganyan, yung asal presidente. Tapos, may vlog pa yan.
Para talaga halatang halata eh. Naku, yung si Claire, alam mo kung ako sa'yo, sagutin nyo na lang yung kabaro ninyo. Mamaya pag-uusapan natin kasi binanata sila ng mga yung kabaro niya. Nagwawarla na ngayon! Oh, di ba? Sinong kabaro? Unya, kikwento ko sa inyo. Unya. Wala silang magagawa at lalo itong magiging hindi magiging maganda ang resulta, might as well humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Naks naman, para talagang concern ng Malacanang, ano? O, saan magaling ang budget? Sino ba naglagay ng budget dyan? Gago! Laglagan na, kawawa. Alam mo ako, naaawa na ako sa mga kontraktor Hindi, ito walang biro. Bakit? Kasi pambira, ginamit sila eh. Ginamit sila nitong mga congressman. Mantakin mo, nilagyan sila ng budget. Ito hati-hati tayo dito. Itong DPWH, ginamit din. Pagka nai-release na yung alam nyo na yung lagayan sa amin. Yung sa amin dyan nilagyan kayo. Nagkabukingan, anak ng tutsang kalabaw. Hindi kasi, eto ilagay nyo yung sarili nyo doon sa kontraktor. Ilagay nyo yung sarili ninyo. Halimbawa, 100 million. Halimbawa lang, 100 million ng project. Hiningi sa'yo yung 40% ng kung sino mang congressman na naglagay dyan. Alam nyo naman na kung sino yan. Tapos hiningi pa sa inyo yung 40% ng ilang opisyal ng DPWH. Ang natira na lang, ilan? 20. Siyempre, pagagawa mo yun, sa'yo rin yung 10 doon. Diba? Halimbawa, so 10 na lang matitira, 10% na lang matitira doon sa talagang ilalagak na mga material, mga panggawa. Makakagawa ka ba nun? Tapos nung nagkalaglagan, ikaw ngayon na nilaglag at sinabing, yari ka ngayon, ikaw sisisihin namin. Tangina ninyo, pagkatapos ninyo kinuha yung more than half of the budget, biglang kami ilalaglag nyo. Kaya kung meron tayong mga kontraktor dito na nakikinig kayo sa akin, tandaan ninyo, kayo forever na kontraktor. Huwag niyong hayaan na masira ang inyong pangalan. Ilaglag ninyo kung sino yung mga kadil ninyong congressman. Ilaglag ninyo kung sino yung kadil ninyong DPWH dahil sila binoboto lang ng taong bayan yung mga congressman. Yung DPWH, malalaglag din niya, huwag kayo mag-alala. Pero yung mga congressman na kumukuha sa inyo, ilaglag ninyo nang hindi na maiboto uli. Diba? Kayo ang kawawa. Kayo na nga lang pinakakonti na kukuha. Kayo pa kawawa. Anak kayo ng wewe, Diba? Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, nagigets nyo na? Huli sa video. Ano yun, huli sa video? Yung pautot nila. Huling-huli. Halatang-halata naman tayo dyan. Kunwari, iiwas pa. Ayoko ng video. Pero binitbit si Yusik Castro. Anak ng weteng. Alam mo, pag si Yusik Claire Castro na andyan, obvious na merong ginagawang, alam mo na, pautot itong gobyerno na ito. Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. Pag naandyan, kasi anong papel niyan, di ba? Ang papel niyan, tablahin ng mga Duterte. Ang papel niyan talagang, pag may issue,
idadivert doon sa ibang issue pa sa pamamagitan ng Duterte. Alam natin na sa madaling salita ang trabaho niyan propagandist ng Malacanang. So, I mean, bakit nandun siya? Kung talagang kung talagang gusto lang ma-check kung ano ba nangyari doon sa project, bakit kailangan may media? Bakit kailangan nandun ng itong si Yuse Claire? Oh, huling-huli yung video nyo. Oh, huling-huli yung video ninyo. Halatang halata. Tanga na lang ang hindi makaunawa dyan. Yeah? Alam mo, sabi ko nga sa inyo, meron lang akong ipapakita sa inyong maikli. Paalala ito nung sinabi ni VP Sara Duterte noon. Bakit? Napakaganda. Balikan natin itong part na ito kasi meron siya mga ni-reveal dito na mukhang hindi natakil. Tapos tinawag pang fake news ito. Pero ngayon, ano nangyari? Nga kayo, di ba? Oh. Pakingge. Panoorin pala. Hindi ako Bratinela. Congressman Zaldico at ni Congressman Martin. Oh, ulitin natin. Ang budget Ang ng budget? Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak Nako. lang siya ni Congressman Zaldico at Nako. ni Congressman Martin Romualdez. Ayun. Yan ang katotohanan. Agoy. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya Sige. pagpasensyahan mo. Okay lang. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa DepEd. Department of Education, Tingnan nyo taong to prove yung kanyang sinasabing ang may hawak lang ay si Romualdez at si Zaldico. Ito yung halimbawa niya at ito yung ebidensya niya. Secretary siya ng DepEd. So, hindi ito kwento-kwento, hindi ito chismis, ito'y na-experience niya mismo. Okay? Panoorin natin. 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho. Gets nyo? Merong nilagak na budget sa DepEd para sa construction ng kung ano man dyan, mga siguro eskwelahan. Ano ginawa? Hinihingi. Sino humingi? According to VP Sara Duterte ito Sino humingi? Sige nga, sino humingi? Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Nako! So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Mantakin mo, putang inang yan. Hindi ito itong sabi ko nga, itong mga taong korap na ito, talagang sagad sa buto. Alam nyo, ladies and gentlemen, sabi nga ni Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan. Hindi ako naniniwala doon. Ang pag-asa ng bayan ay mga kabataang matitino at nakapag-aral. Walang biro. Kahapon, may putang ina ako na biglang sinabunan yung aking sinasakyan. Sinita ko, nagalit pa, kabataan to. Para bang, sandali, sasakyan ko ito wag mo sabunan. Lalo lang lalabo yan, kita mong umuulan Hindi ko alam kung anong klaseng pagsasabon yung galing yan kasi minsan nagmamarke Kaya mas ayaw mong masabunan, di ba, yung ganon? Nagalit pa. Nagmumura.
Sabi ko, grabe itong mga kabataan na ito. Kung sabi ko, isang itlog ka lang, sabi kong ganon. Kung sakasakali. Kaya lang sabi ko, hindi na. Intindihin mo na lang kasi may mga sitwasyon talaga na hindi napalaki ng tama na magulang. At sabi ko nga, hindi lang ito mga unang pagkakataon. Napakarami yung makikita mo mga kabataan gumagawa na ng krimen. Bakit to? Una-una, wala na kasi sila eh. Wala sila sa school eh. Ang dami yung mga kababayan natin ngayon na wala sa school. Walang paaralan. Walang pambayad. Bakit? Kasi limitado ang public eh. Public school limitado. Bakit kanyo? Kasi nga putang inan to mga congressman na ito. Kita ninyo? Hinihingi pa. Kinukuha. Yung budget na para sana sa edukasyon. Kinukuha. Sino kumuha? According to BP Sara Duterte, this is not according to me. According to BP Sara Duterte, which is siya mismo yung sekretary at siya mismo ang hiningan. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5. Yan, chap-chapin. Ladies and gentlemen, pag pinakinggan nyo ngayon si Ungab, sasabihin niya yung chap-chap. Sino yan chap-chap gang? Dito, malinaw, may humingi. Sino yung humingi? Ewan ko kung sino. Pero obvious ba? Dalawa lang yung binanggit niya dyan. Para kanino? Kay Romualdez. Sino yung dalawang binanggit niya? Si Zaldico at si Romualdez. Sino humingi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sino ang binanggit ni BP Sara Duterte dito? Si Zaldico at si Romualdez. Kung sila lang daw ang nagpapatakbo ng budget at may humingi sa kanya para ibigay kay Romualdez, sino na yun? Kayong bahala magsabi. Ako hindi ko alam. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction. Grabe, no? Kukunin yung 5 billion, hindi siya pumayag. Alam mo kung gaano kagarap pala mga tarantadong ito? Ayaw mong pumayag. So dadagdagan na lang namin ng 10 billion pa. Para sa amin na yun. 10 billion? What the? Ewan ko na lang kung hindi kayo magalit dito, ladies and gentlemen. Nagtatrabaho kayo para may maibulsa itong mga ukininam na to. $10 billion? Alam mo ba kung gaano kadami? Billion, hindi ho million. Yung million nga lang, hindi na natin mahawakan 10 billion pa kaya? Ewan ko na lang sa inyo kung bakit nakakatulog pa kayo ng maayos. Ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Sino may control? Yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Agoy! Ayan na. Ang linaw. Yan ang pinakamalinaw sa malinaw. Uulitin ko, ladies and gentlemen, people of the house at mga tanga-tangang abogadong nanonood dito. May mga abogado matatalino, pero may mga abogado ring nanonood dito na binabantayan si Banat Bay. Hindi po ako nagsabi niyan, si BP Sara Duterte. Ang linaw-linaw. Huwag kayong tatanga-tanga. Ang linaw ho. Kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Ayan na, si Chap-Chap. Sino kaya si Chap-Chap? Hindi, alam nyo, ladies and gentlemen, napakalinaw na ho nito. So, maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Correct! Sa budget ng bayan natin. Alam mo, feeling ko, ito isang dahilan kung bakit
nagalit kay VP Sara Duterte. Ayaw sumayaw ni VP Sara Duterte. Nagigets din nyo? Ayaw magpakain sa sistema. Kasi, eto simple lang naman yan. Kung ako kurap, halimbawa lang kurap. Pre, 5 billion ito para dito. Sa project na to. Ganito na lang gawin natin. Taasan mo. Gawin mong 15 billion. Sa'yo yung 5, sa akin ang 5. Pero lahat ng ibabato mo dito, bibigyan kita ng ang 35% o basta tayo, hati tayo. Tatlo tayo maghahati. Yung tunay na proyekto, yung tunay na amount sa akin at saka sa'yo. O di ang saya sana nun, di ba? Tama, mali. Kasi kung kurap ka, ang saya nun. Di ba? Isipin mo kung kurap ka, abay, pambihirang buhay ere. 5 billion kagad sa'yo. O kaya kung gusto mo 10 billion sa'yo, sige. 10 billion sa'yo, 5 billion sa akin, 5 billion sa proyekto, gawin mo ng 20. Tang inang yan, no? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kung kurap lang sana si VP Sara Duterte, pumayag na siya dyan. Hindi, binulgar niya pa ito. And the cause of this video, itong pagbubulgar niya, it caused her impeachment complaint. It caused her father to be brought sa ICC. And persecuted talaga itong mga Duterte. Alam mo yun, kung sana sumayaw lang siya. Sabi ko nga sa inyo, yung nag-alok sa akin, di ko na lang sasabihin kung sino yung nag-alok. Diba? Inalok tayo Banatan si VP Sara Duterte, tinanggihan ko, nagalit. Kung anong kasong panggigipit ang ginawa sa akin. Kasi ganun sila hindi ka namin madaan sa pera. Hindi ka namin makasama sa sayaw. O sige, bahala ka. O eto, pahihirapan ka namin. At ladies and gentlemen, hindi ako nagmamalaki na ako lang ang nakaranas niyan. Lahat ng mga vlogger ngayon nararanasan niya na yan. Tahimik lang yung iba kasi nga they're dealing with the cases. Sa atin nga, alam mo, nung una, kasi simpleng vlogger lang ako. Parang sabi ko, ano ba to? Na-stress ako nung una. Pero nung na siya, yung patong-patong na, parang okay na, okay. O sige. Wala tayong magawa, ganyan talaga buhay. Alam mo yun, na-immune ka na dahil sa kademonyohan ng lintik na gobyerno na ito. Pag hindi ka makuha, talagang uusigin ka. Pag di ka makuha, talagang kahit ano na, bahala na lang si Batman kung ano-anong kaso na lang ipapasa sa'yo. Di ba? Kaya tama alam mo, pag-uusapan din natin one time yung discussion ni Senator Amy tungkol doon sa ombudsman. Dito tumama si Amy Marcos, pero may mali pa rin. May kulang pa din. Pero tumama siya doon. Na yung talagang hindi nila tatantanan si VP Sara Duterte. Actually, yung realization niya ni Senator Amy doon is ipakulong si VP Sara Duterte. Pero may ibang ako nakausap na very, very, very what they call this? Reliable person, very close to VP Sara Duterte. At hindi yun ang sinasabi. Ang sinasabi, ipapapatay si VP Sara Duterte. And this person is really, hindi ko pwedeng sabihin, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Very close And they are aware of it. Na talagang yun na lang Yun na lang yung last resort nila para hindi na maging presidente ito. Kasi ano na ito done deal na ho ito. Ito na next president si VP Sara Duterte. So hindi pumasok yung PI. Hindi pumasok yung impeachment. Yung PI, yung People's Initiative, yung impeachment. Yung impeachment pa, yung second. Pangatlo, yung di ba, sa ombudsman para daw sabi ni Senator Amy para makulong si VP Sara Duterte at hindi na makatakbo. Pero ang talagang pinakamatindi dyan yung pang-apat. Sabi ko sa inyo yung pang-apat malupit dyan.
Yung itegi na lang mo talaga ito si BP Sara. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Grabe, no? At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Grabe, Pagdating no? namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6. Grabe, no? Talagang kumpleto ng ebidensya si BP Sara Duterte. At ito ang tinawag ng Malacanang noon na fake news. Mga putang ina ninyo. Sorry kayo. Totoo. Ito ang tinawag nilang fake news noon. Oh. Ngayon, naglalabasan ng katotohanan. Ang tanong, bakit ang pinupuntiri yung mga kontraktor at DPWH? Di ba? At sino kakuntsaba? Mga bayarang media. Billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAP, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makita nyo sa papel. Pat yun. Sabihin, pati Senado, nakita yun. So, hindi nagsisinungaling si BP Sara. Tapos, dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Yun. Kaya nandun pa rin, naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng
listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, how is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the kita ninyo, mismo sila, hindi nila alam kung saan nanggaling. Gets nyo? Yan yung sinasabi ni BP. When the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Gets ninyo? Ang lupit nun, ano? Tama nga naman, ba't siya haharap nun sa deliberation? 2 lang naman ang nagdi-decide kung anong budget ilalagay. Sabi ko nga sa inyo ladies and gentlemen, this is not, meron pang nagbulgar niyan. Pakita lang natin. Ito ayan. Sandali lang, Ito. Wait lang, Chotomate. Ito, kanina lang ito Kanina ko lang napanood ito. Bago lang din ito. Napakalinaw dito na meron din chap-chap. Sabi nga, may chap-chap. I would like to simplify what really happened. The transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA? Sige nga, pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. 0 kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Kinapchap ba? Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Grabe. Pinawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito.
may approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan Bakit? sa budget. In other words, gitchap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? Yon, sino ba? So, I have 3 questions for DPWH. Oh, 'di ba? Yan pa lang sinasabi ng mga kababayan, pinapatunayan ni Ungab na meron talagang gumagalaw ng budget. At 'yun ang problema, ladies and gentlemen. Hindi yung mga kontraktor. 'Di ba paulit-ulit na sinasabi yan eh. Oh, gagalawin yung budget, lilipat dito, lilipat diyan. Tapos kakukuntsabahin yung mga kontraktor. So sa totoo lang mga kababayan, medyo nalilihis ho tayo. Wag ho again, di ko sinasabing walang kasalanan yung kontraktor. Meron. Bakit? Nakipagkuntsaba sila eh. Meron din kasalanan yung DPWH. Meron. Kasi nakipagkuntsaba nga sila eh. Di ba? Pero ang punto kasi dito, sino yung talagang mastermind? Sino yung, oy, pre, atin to ha. Akin dito kalahati. Sino yan? Diba? Sino yung gumaganon? Di dapat yan ang talagang silipin. Kaya nga, ang problema, actually, sa sobrang garapalan lang, sila na nga yung kumikita kasi sila yung naglalagay ng budget doon. Tanong nyo kay Tiangco kung sino naglalagay ng budget sa mga distrito. Tanong nyo sa kanya. Huwag sa akin. Alam ko niya. Pagka, ano mo, diba? Ang masama dito, kaya nagkabuli-bulilyaso ito, yung mismong naglalagay ng budget, pumasok na rin siya doon sa pinaglalagyan. Siya na mismo yung Ako na rin gagawa. Ako na rin yung kontraktor para tapos na usapan. Akin lahat. Ganyang kagahaman. Yeah? Ikaw na nga yung congressman na naglalagay ng budget doon sa distrito na yon, sa ganito-ganito. Tapos, ikaw pa yung kontraktor. Ikaw pa may-ari. No wonder, ghost project. Kasi, sino ba mag-check? Yung congressman. Sino kakontsaba niya? Yung bata niya DPWH. Di ba? Sigurado ako doon. Bata niya yun, pina-appoint niya yan doon. Kasi naalala niyo yung sinabi ni Pangulong Duterte dati, may isang congressman na nilipat-lipat niya yung district engineer. Pag may project siya, nililipat niya doon. At nalilipat naman yung ulupo na yon, di ba? Ganun katindi ang krimen dito sa ating bansa. Yung korupsyon sa atin sagad na sa buto. Hindi mo na masasabing matino eh. Talagang wala na. Ano na talaga, mga kababayan? Sobra na ho. Kaya nga alam mo, sorry pasensya na sa mga senador sablay talaga yung yung investigasyon ninyo na yung mga kontraktor lang. I know you have the parliamentary courtesy, di ba? But at least name names. At least try to invite them. Kung ayaw, at least nalaman ng taong bayan, ayaw pumunta. Pero galaw-galaw naman tayo. Puro kontraktor eh. Alam na namin yan eh. Alam na namin mga putang inang kurap yung mga yan. Alam namin kumita sila. Yung DPWH, alam namin mga kurap yan. Pero ang tanong sino? Sino ang pinaka-main na nakakatanggap? Yan ang gusto malaman ng taong bayan. Yan ang gusto nating mapatunayan. Pambira, puro tayo kontraktor. Ano mangyayari sa atin yan?
Kaya nga, alam mo mga kababayan, tama yung sinabi ng iba, moro-moro eh. Alam mo, may mga nakakausap na ako na mga mamamayan na, alam mo, sagot nila, wala naman mangyayari dyan eh. Investigasyon, hearing. Ang dami ng hearing. Wala naman nangyayari, wala naman nakukulong. Hindi, alam mo, walang biro Sometimes, mali din yung thinking na, kasi sinasabi pa nga ng iba, pag may hirap yan, wala nang hearing, kulong na kagad. Nagnakaw lang ng kapiraso, kulong na kagad. Minsan, kung titingnan mo naman yung proseso, siyempre, may due process eh. Nagkataon nahuli kasi yon kaya nahuli on act, kaya nakulong. Yun ang paliwanag doon. Pero gayon pa man, yung frustration sa mga mamamayang Pilipino na tangina hearing na naman. Nag-hearing na tungkol nung kay Duterte, may nakulong ba? Wala. Oh. Meron ba? Wala. Ang dami na pong hearing. Ito na naman ang hearing, may makukulong ba dyan? Yan ang, hindi, again ito po ay sentimiento ng mga Pilipino. Hindi lang po ito sa akin I understand that there is a due process. But again, I'm just voicing out the sentiments of the Filipino people na nagsasabing, moro-moro lang naman nangyayari. Gusto namin malaman kung sino talaga ang punot dulo. Kasi hindi naman mangyayari itong pagnanakaw ng mga kontraktor at na DPWH na walang bossing niya mga yan. Hindi ba sila matatanggal sa posisyon? Yan ang tanong ng taong bayan eh. Hindi ba sila makukulong man lang kahit kapiraso? Alam mo yun? Alam mo, pasensya na sa mga senador kaibigan natin yung iba dyan, kakilala natin yung iba dyan, at sa mga, hindi ko napapansin yung congressman. Mga congressman, obvious naman pagtatakpan nila yan eh. Kayong mga senador, sana lang po pakinggan ninyo yung sentimiento ng mga taong bayan, yung mga Pilipino na nagsasabing naiinip na. Sobra na eh. Sobra na to. Taon-taon na may bagyo. Hindi nga taon-taon ngayon, bon-bon na eh. Na bumabaha, pahirap sa trabaho, wala silang masasabi nating rason para umabsent. Pero kailangan pa rin lumusong sa baha. Wala pa bang dyan? Makukulong na opisyal ng gobyerno? Alam natin yan eh. Hindi DPWH yan. Maliit na isda yan. Alam natin kung sino. Ayan na Ibinigay na nga ni BP Sara Duterte. Ito, pati si Ungab, sinasabi na niya, ganito nangyayari. Yan ang ano sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung ating halimbawa na snake. Meron ako meron akong, sayang, hindi ko pala na-download. Meron akong isang dyan na regarding doon sa snake na yan eh. Yung mga media, it's really obvious na pinupuntire lang yung contractor. Pero kung gusto mo talagang patayin yung mismong ahas, yung ulo. Unahin natin yung ulo. Diba? Yung ulo talaga ang may kasalanan. Yung ulo talaga para mamatay ang korupsyon. So para mamatay ang ang ahas, yung ulo, patay natin. Wag yung tiyan, wag natin ulihin. Oo, mamamatay din yun eventually. Kaya lang, di ba? Matutuka ka pa dun. Subukan mo hulihin yung buntot ng ahas. Huwag ka mag-focus sa ulo. Matutuka at matutuka ka niyan. Yeah? Kaya nga sana mga kababayan, pag-isipan natin na mabuti ito. At sana, yan ang panawagan natin. At yung mga aktivistang mga ulul, huwag kayong maniwala dyan. Pinagtatakpan lang nila yung mga congressman nila kasi kasangkot yung mga congressman nila eh. Tinolerate ng mga congressman nila. Alam nila may pagtotolerate eh. Kaya ang pinupuntir yan, mga kontraktor, pakitang tao, mga